yung mga video doon sa nangyaring pagbaha sa Cebu. Talagang nakakalungkot po. Itong isang video na napanood ko na mabuti na lang merong lalaki. Nandoon yung ama ng tahanan na malakas ang katawan, nabutas niya ang kisame, nakaakyat ang buong pamilya niya doon sa kisame. Pero nung nakita niya na patuloy pa rin tumataas ang tubig, sinira niya naman ang bubong. At hanggang sa nakalabas nga sila doon sa bubong. Paano na lang kung ang pamilyang ito ay walang lalaki doon sa mga oras na yon? Kung wala ang ama ng tahanan noong mga oras na yon. Siguradong itong mga kababaihan na to, pati yung mga anak niya, pati yata yung ina na nandoon din kasama nila. Lahat ng miyembro ng pamilya na to talagang malulunod sa loob ng bahay. So malamang-lamang marami talagang pamilya rito sa Cebu ang hindi na nagawang lumabas ng bahay. At kung hindi sila nagkaroon ng pagkakataon makaakyat doon sa kisame, especially yung walang mga second floor, talagang malulunod. Nakakaiyak yung mga nakita kong video na helpless ang ating mga kababayan. Ang bilis ng tubig. Ang mga sakyan nun. Kana di ba uprit man. Chico. Ayaw na musik. Ang isa pong nakita akong problema rito na palagay ko merong mga taga-gobyerno na dapat managot dito. Bakit hinayaang dumami ang mga bahay dyan sa floodplain? Ito pong nakikita natin na video na maraming tahanan na nasira nung kasagsagan ng baha. Ang lakas po ng agos dyan, ang lakas ng current. Dahil po, yung area na yan ay yung tinatawag na floodplain. Ang floodplain po, supposed to be, hindi dapat yung tinatayuan ng bahay. Namihasan lang siguro sila na sa mahabang panahon, unti-unting nagkaroon ng bahay dyan na pinabayaan lang ng local government, ng barangay, hanggang sa dumami ng dumami, nag-create na ng napakalaking community dahil hindi pa nila naranasan yung ganitong klaseng pagbabaha. May pananagutan po ang local government dito. Bakit nila pinabayaan na dumami ng ganyan, lumaki ang community diyan sa lugar na tinatawag nating floodplains? Hindi po talaga tinatayuan ng bahay yan. Dahil anytime, katulad na nga nung nangyari dyan sa Cebu, na nagkaroon ng kakaibang lakas ng buhos ng ulan, talagang babahain sila dyan. Siguro nung araw, binabaha na rin sila dyan, pero hindi ganito katindi at hindi ganito kalakas ang current. Ito talagang sudden, mabilis, dahil may sinasabi sila na merong ang nagibang pader. Isang interview ang nakita ko na may nagsasabing, isang lalaki nagsabi na meron daw na nagibang pader. Malamang po, ang sinasabi niyang nagibang pader ay isang flood control project. Sa tingin ko po rito, itong lugar na to ay meron talagang nag-fail ng mga flood control projects. At yan po ay malalaman natin lalo't madaling panahon. At naririnig ko na nga sa balita na itong Cebu area na to ay maraming flood control projects. Ito ay nung panahon pa ni Digong Duterte, nagkaroon ng mga maraming approved na mga flood control
projects dyan. So kung ito ay magkakaroon ng investigasyon, malamang-lamang, sasabit dito na naman itong Digong Duterte at yung kanyang mga tauhan na involved dito sa mga flood control projects na to. Itong mga investigasyon ngayon na nangyayari dito sa ating bansa na naglitawan na nga ang problema tungkol sa flood control projects na yan. Unang-una na nga nalagay sa balita or naimbestigahan ay yung sa Bulacan at ganon din sa Mindoro. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, itong mga ganitong klaseng pagbaha na yung mga dating probinsya or lugar na hindi binabaha na ngayon ay nakaranas ng ganitong pagbabaha, yung kakaibang lakas ng buhos ng ulan na hindi na natin talaga may iwasan dahil sa ito na po yung epekto na tinatawag na climate change. So, na-aggravate yan. Pinalala ang problema na yan doon nga sa mga supposed to be flood control projects na hindi naman talaga na-implement ng tama. Yun na nga, lumalabas sa mga investigasyon, mayroong mga flood control projects na hindi tapos, mayroong mga substandard na nagigiba pagdating sa mga ganitong sitwasyon, malakas ang daloy ng tubig, malakas ang buhos ng ulan, nagigiba sila dahil substandard. At ito nga po ay dahil sa pinagkakitaan ng mga opisyal ng gobyerno at ng mga kontraktor na mga kakilala nila na para silang mga sindikato na pinagkakitaan nila lahat ng mga project na to. Hindi na nila inisip yung magiging epekto kung sakali magpe-fail ang mga project na yan, hindi nila iniisip yung mga mangyayari sa kapwa Pilipino nila. Ang importante sa kanila, paldo-paldo, milyon-milyon ang binubulsa nila. Ganun na rin yung mga politiko na nakinabang dito. Congressmen, senators, itong ginagawang investigasyon ng gobyerno, lalaki pa ito. Mas marami pang tao, mas marami pang government officials ang may involved dito. Ngayon, dahil sa mga pag-iimbestiga na to, gaano pa katagal magkakaroon ng katuparan ng realization yung mga tinatawag na flood control projects. Meron tayong flood control projects, meron din tayong flood mitigation na tinatawag. Ang flood mitigation po, iba't ibang klase or iba't ibang aspeto na pamamaraan para mapigilan ang pagbaha. Hindi lang po yan engineering intervention. Iba't ibang klaseng pamamaraan yan, kamukha na rin ng pag-educate sa mga tao, ano ang importance ng mga kabundukan, yung tamang pagdi-dispose ng basura, yung tamang paglilinis ng kapaligiran, ng mga drainage system, kasama po yan sa tinatawag nating flood mitigation. Yung flood control projects, yan po yung direktang engineering intervention na yung gumagawa ng dike, yung mga flood walls, mga revetment, etc. Yan po naman yung tinatawag na flood control projects. Although, yung tinatawag na flood mitigation, na kasama na nga po dyan yung pag-educate sa mga tao ng mga kaparaanan para maiwasan ng pagbabaha, mahabang proseso yan. Flooding, traffic, garbage problem, all the problems we have now. We said that when I was 25 years old, it's not an act of God, but sin of omission and of men and women running our country. Ngayon, kung titingnan natin maigi, ano ba talaga ang tamang procedure para ma-implement ng tama yung mga flood control projects na yan? Basic po yan sa aming mga technical people. Alam natin ang proseso niyan. Kung susundin natin yan ng tama, may implement ng tama yan ng walang nakawan, pero mahabang panahon po yan. Mahabang panahon po ang ginugugol para sa pagpapa-implement ng ganitong klaseng proyekto. Mas malaki pa yan sa mga proyektong bahay na ginagawa natin kadalasan. Ito po ay halagang daang milyon or billions pa nga. Ang hahaba niyan na niyan ginagawa sa matubig na lugar, malambot ang lupa. So ganito po yan.
kung talaga i-implement ng tama na hindi nangyayari at hindi nangyayari dito sa mga proyekto na pinakialaman ng mga politiko. Pinakialaman nila yan. Paano nangyari dyan? Halos wala na pong sinusundang plano. Kinakapakapa na lang ng DPWH, kumbaga, iginagaya na lang nila doon sa mga nakaraang proyekto yung pagpapa-implement nitong panibagong project. Mali po yan. Kasi bawat project, bawat location, iba-iba ang soil condition. Iba-iba ang kondisyon ng tubig. Kaya, talagang binaboy nila ang sistema. Bakit ba? Kasi nga, kung hindi nila gagawin yan, hahaba ang proseso. Matatagalan yung mga dapat nilang maibulsang pera. So again, ano po ba ang tamang proseso? Mag-uumpisa po yan sa survey. So gaano katagal ang survey? Iso-survey yan, kung ilog yan, pasikot-sikot yan, at mahabang-mahaba yan, dadaanin po yan sa isang matinong survey kung talagang i-implement ng tama. So ilang buwan po yan ang pagsosurvey at gagawan pa ng mga data yan. Susunod yan ang soil test. Hindi po pwedeng walang soil test. Ang mga project na yan, dahil iba-iba nga ang soil condition, bawat location. At hindi po madali ang soil test yan dahil malambot ang lupa dyan. Ginagamitan po yan ng mga barges or ng mga kung ano man na pwedeng makalapit doon sa lugar na kung saan isosurvey at gagawa ng soil test yan. Ilang buwan na naman yan. Gagawa na naman ng data yan pagkatapos ng soil test. Ganyan po ang tamang proseso. Pagkatapos niyan, pagkatapos ng survey, pagkatapos ng soil test, gagawa na po ng documentation yan. Gagawan na po ng plano yan. Gagawan na ng mga estimate, specification, etc. In short, gagawa na po ng engineering design. Ilang buwan na naman po yan. Ganun po katagal magpa-implement ng ganyang klaseng proyekto. Doon pa lang po sa pag-prepare ng plano mula sa pagsosurvey, ilang buwan na ang gugugulin dyan. Ngayon, sa tingin natin, kung lahat yan gagawin ng matino buong Pilipinas, hindi rin po kakayanin ng buwan yan. Sa dami ng dapat gawin. Unless talagang segmental ang gagawin nila, isa-isa, bawat probinsya, hindi isasabay ang ibang lugar. Dahil ilan lang naman ang tao, ang tauhan ng DPWH. So, kung sasabay-sabayin yan, isang concern din dyan, siyempre yung budget. At of course, manpower. So, assuming, pinagsabay-sabay, kaya ng budget, buong Pilipinas, gaano po katagal tatapusin ang survey, gaano katagal tatapusin ang soil test, gaano katagal gagawin ng documentation, yung pag-prepare ng plano, ang pag-prepare ng design, gaano katagal gagawin ang estimate. Yan po ang katotohanan kung gagawin nating matino ang proyekto na yan. Ibig sabihin, payat na payat po bawat location ang 5 taon sa pagpapa-implement ng ganyang klaseng proyekto. Assuming kaya ng gobyernong sabay-sabayin yan at kayang ponduhan lahat yan. Ang aking tingin, mahinang-mahina ang 5 taon depende pa sa haba. Kung talagang ang location mo mas mahaba pa, lalo namang hindi kakayanin ng 5 taon yan. Umpisa sa survey, soil test, preparation ng plans and designs, at yun na nga. Isa pa pala nakalimutan ko, pagkatapos ng design, ang bidding process. So, pagkatapos ng bidding process, awarding ng contract, bibigyan mo ng panahon ang contractor na nanalo ng panahon para makapag-mobilize at nag-aantay pa yan ng down payment, etc. So, ang gusto nating ipunto rito, ang tagal pong mag-aantay ng mamamayang Pilipino na taon-taon binabaha. Ngayon ang malaking katanungan, habang hinihintay na matapos lahat ng matinong proseso na ito, ano ang gagawin ng mamamayang Pilipino
na binabaha? Ano? Yan po ang katanungan. Pababayaan na lang po ba natin na kada taon binabaha sila? Kada taon magmimigay na lang tayo ng mga relief goods para sa kanila? Kada taon hirap na hirap ang buhay nila, na nade-distract ang kanilang hanap buhay, ang pag-aaral ng kabataan, yung mga nasisirang mga kagamitan, nasisirang kotse. Ilang taon nilang titiisin po yan. Kaya nga po ang sinasabi natin, meron po tayong matino at mabilis na solusyon para dyan na hindi pa pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Kaya nandito po tayo upang i-present ito sa kanila. Mabilis ang solusyon habang hinihintay natin yung mga proyekto ng gobyerno na ipa-implement ng buong katinuan. Yun nga lang, it will take some time. It will take so many years bago matapos. At hindi po pwedeng pag-antayin pa natin ng ilang taon ang mamamayang Pilipinong nabibiktima ng flooding. Meron pong solusyon na dapat bigyan ng pansin ng gobyerno at ito po yung solusyon na sinasabi ko. Ang mga lumulutang na gusali o bahay. Sa pamamagitan ng floaters o pampalutang na nasa ilalim ng sahig. 4 na vertical guide rails ang magpipirmes sa kinatatayuan ng bahay. Kailangan talaga adaptation. Hindi natin pwedeng sa lahat ng oras kontrahin yung nature eh. Bilyon po ang pinaghahati ang pera ng mga opisyal ng DPWH at mga politiko, senador, congressmen. Hindi na sila nakontento sa substandard, hindi na kontento doon sa unfinished project. Talagang sumobra na po ang katakawan, sumobra na po ang pagiging sakim. Talaga pong ninakaw ng diretso ang pera nang walang ginagawa doon sa site. Wala na pong ginawa na kahit nakapiraso, hindi man lang nakapag-deliver ng isang bag na semento, isang pirasong bakal. Ngayon po, balikan po natin yung sitwasyon sa Cebu. Meron po sana tayong gawin dito na mabilisang paraan, mabilisang solusyon. Dahil ang tinitingnan ko po dito, itong mga flood control projects na to, especially yung may mga existing, yung mga naumpisahan na, kung yan ay magkakaroon na ng kaso, hindi po basta-basta magagalaw yan. So ngayon, kung ang isang project na naumpisahan na at nagkaroon ng kaso, kailan matatapos ang kaso niyan? At kailan magagawa? Kailan ulit magagawa yung proyekto na yan para makatulong sa pagpigil ng baha sa mga lugar na sinasabing bahain? Kung yung sa normal situation, maglalagay ka ng mahabang flood control project sa isang lugar, sabihin mo nang walang anomalya, ilang taon na yan kung talagang matino ang trabaho. Ngayon, na nagkaroon ng kaso yung mga yan at hindi mo agad-agad magagalaw yung mga may existing structures na yan, gaano katagal pa ulit mahahawakan at magagawa ng paraan ang mga lugar na yan para hindi bahain? Gaano katagal? Pag tumagal ng 5 taon ang kaso, isipin nyo yan, 5 taon pa ulit magagalaw yung mga structures na yan para maglagay ka ng panibagong or gawin mo ng maayos yung project na yan. Ganun po katagal mag-aantay ang mamamayang Pilipino na in the meantime, tuwing mayroon tayong bagyo, tuwing may malakas na pag-ulan, babahain at babahain sila.
Siguro mas mabilis-bilis yung mga ghost project dahil wala naman talagang ebidensya na kailangang i-preserve. Kung yan ay ghost project, sa tingin ko, mas mabilis desisyon na ng korte yan at mas mabilis at pwede na kaagad umpisahan yung panibagong flood control project dahil wala ka namang i-preserve na ebidensya. Walang existing structure na kailangang i-preserve. So, magagawa na kaagad mabilisan. Pero just the same, ilang taon po ang aantayin ng mamamayang Pilipino dyan hanggang sa makumpleto mo? 5, 6, 7, 8 taon? Ganun po talaga yan. In the meantime, again, sasabihin ko, tuwing may bagyo, tuwing may malakas na pag-ulan, sakripisyo po yan, lulubog na naman ang kabahayan dyan hanggang sa maging matino, matapos ang maayos yung mga proyekto na yan. So, anong mabilis na solusyon? Especially dito sa Cebu. Siguradong mag-uumpisa na naman ang investigasyon dyan. Makikita na naman dyan yung mga failed project, mga substandard projects, unfinished project, or baka may mga ghost projects. Gaano katagal na naman ang investigasyon? At kailan pa ulit malalagyan ng panibago project yan? Dapat po makinig sa atin ng gobyerno kahit papano. Meron po kasi tayong pwedeng gawin dyan. In the meantime, na inaantay na maiayos yung mga flood control projects na yan, meron po tayong konsepto ng floating houses, ng floating structures, na pwede nating gawin immediately. Yung mga floating houses na yan, gasino lang yan. 2-3 buwan, magagawa mo na kaagad. At least yung pamilya dyan na nag-aalala na tuwing uulan ng malakas, tuwing may bagyo, ay hindi ka na mapapakali dahil flat on the ground yung bahay mo. Aakit ka ng second floor, pero kung katulad nung nangyari sa Cebu, hanggang second floor inabot. Ang iniisip po natin na immediate solution dyan, yung mga floating structure na pwede nating gawan ang bawat pamilya ng escape room. Not necessarily buong bahay. Kung saan, kasya ang pamilya, meron kang maliit na kitchen dyan at meron kang toilet, pinaka-importante. At least, hindi mangyayari yung mga nakita natin sa video ngayon na maaawa ka talaga. Pamilya, may maliliit na bata, basang-basa, natutulog sa bubungan. Kung meron po tayong escape room na katulad na sinasabi ko, at isama na natin yung may mga sasakyan. Dahil at least man lang yung sasakyan mo na investment ng pamilya. Kung hindi mo maisisave yung buong bahay mo, at least meron yung sasakyan mo, maisisave mo, at yung buong pamilya mo safe. Meron kayong matutulugan na lahat kayo tuyo. At hindi kayo nangangamba na baka pati bubong nyo ay aabutin. Dahil ang iniisip po natin, ang konsepto po natin dito sa escape room na to ay depende sa need. Depende sa lugar kung gaano kataas ang baha na pwede mangyari dyan sa lugar na yan. Hindi na po imposibleng gawin ito. At ito po ay ginagawa na sa ibang bansa. Ang gagawin nga lang natin ay yung version ng Pilipinas na mas economical. Mas mura kung ikukumpara natin sa technology na ginagamit sa ibang bansa.
ang kagandahan po nito, immediately magkakaroon ng escape room ang mga pamilya na naando doon sa mga frequently flooded area. Doon sa mga flood-prone areas. Pero, ang ayoko lang pong i-encourage dito ay yung pagtatayo ulit ng mga bahay doon sa flood plains. Doon po, hindi ko i-recommend kahit na itong aking konsepto ng floating houses. Dahil po yung mga floodplain na yan ay napakalakas po ng current dyan. Kahit na ano pong structure, pag tinamaan dyan ng mga bibigat na object, mawawasak po. At alam po natin na violation po yun. Violation po sa batas. Dapat po, meron tayong mga restrictions, hindi po natin dapat tinatayuan ng bahay itong mga floating houses doon po sa mga lugar na talagang residential area, subdivisions, na kung saan allowed talaga magtayo ng mga bahay. Ang sinusolusyonan natin dito, yung worst scenario, pag binaha yung lugar nyo, may pupuntahan ng pamilya kung saan hindi na nila kailangan umakyat sa bubungan at hindi kayo mag-worry na aabutin kayo ng biglaan ng tubig. Dahil pag nag-umpisa ng lumakas ang ulan at may potensyal na bumaha, ang gagawin lang ng pamilya ay pupunta doon sa inyong escape room at doon na kayo matutulog. Mabilisang magagawa ito. 2-3 months, kaya mong gumawa ng isang escape room, ng isang floating carport. Dahil, sinasabi nga natin, itong mga flood control projects na to will take 5, 6, 7, 8 years para matapos kung talagang matino ang trabaho. At madadagdagan pa ang tagal niyan kung ito ay masasubject sa court litigation or court cases. Mas matagal po yan. Hindi po ba magandang option ito para dun sa ating mga kapwa Pilipino na nakatira dyan sa mga flood-prone areas? Pag-isipan po natin. Kumakatok ako sa gobyerno na baka matulungan natin ang mga kababayan natin habang naghihintay diyan sa realization ng mga flood control projects na yan. Thank you so much, ladies and gentlemen. Hanggang dito na lang po muna. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo. Iparating natin sa ating presidente, sa ating mga government officials na meron tayong option na pwedeng pakinabangan ng mga mamamayang Pilipino habang hinihintay na matapos sa mga court cases nito mga flood control projects na to at matapos din yung mga flood control projects na dapat mag-solve or dapat makapag-resolve dito sa mga problema natin sa flooding. Again, thank you so much, ladies and gentlemen, at i-share po natin itong video na to para makarating po sa mga kinauukulan at mabigyan ng assistance ang mga taong nangangailangan ng tulong, especially yung gustong magkaroon ng mga ganitong klaseng escape room at mga floating carport or garages. Again, thank you so much, ladies and gentlemen, mga kapatid, mga kabayan. Magkita-kita po tayo.